Mga sangkay, meron pong bata ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naninilikado. Yo, what's up guys? Tayo po ngayon ay nasa panahon ng bakbakan ng politika. Mga sangkay, kung saan patindi ng patindi dito sa Pilipinas, no? Halos hindi na nga po na pag-uusapan mga sangkay yung showbiz gaano eh. More on awayan ang politika, mga sangkay, banggaan ng mga politiko. Duterte, Marcos, ito po yung mga halos laman ng balita. But anyway, bago natin pag-usapan itong isa sa mga tauhan ni Pangulong Duterte na naninilikado, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nako, road to 2 million subscribers na po tayo, guys. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, okay? Ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Tapos ang gawin mo, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ngayon din, mga sangkay, sa mga nanonood din po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na nga, mga sangkay. Ito po ay very interesting topic. Kasi, nakaraan, mga sangkay, ito po ang nangyari. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lugar. Ito po yung tauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Na ngayon, naninilikado, mga sangkay. Okay? Tumatakbo ata itong senador eh. Kung hindi po ako nagkakamali Ngayon, ito ang kanyang pasabog, mga sangkay. Nakaraan ito yung fake news kasi na pinalaganap niya. Tapos, ngayon, nakarating sa Supreme Court. Ang problema kasi, ang ginawa ng fake news, yung Supreme Court, my goodness! Diyos mio marimar. Panoorin po natin yung kanyang fake news dito. Magandang balita yung ating natanggap na granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Wala talagang inilabas na TRO ang Korte Suprema Ayun. laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte si Lambino dahil sa kumalat na maling impormasyon. Ayan. Ginawang kasi nila ng fake news ang Supreme Court. Yung pinakamataas pa na korte sa Pilipinas ang ginawa ng fake news. Kaya nga sabi ko, mga sangkay, alam nyo, pag mga DDS ang nagpakalat, alam nyo na dapat yan. Automatic na yan. Mayroong problema sa impormasyon. Diba, mga sangkay? Eto, O, ayan, pinagpapaliwanag. Nakaraang araw pa po ito, mga sangkay, no? Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang abogadong si Raul Lambino patungkol sa pagpapakalat ng maling impormasyon na nag-issue umano ang Korte ng TRO sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa siya dito, no? Talagang grabe yung kumpiyansa niya dito, mga sangkay. Ngayon, ito na nangyari. Kailangan niya mag-explain sa Supreme Court dahil kung hindi, baka maparusahan po ito ng Supreme Court. Isa po ito sa patunay, mga sangkay, na itong mga taong ito, mahilig po gumawa ng mga maling impormasyon. At ito po ang sinusundan ng mga supporters po nila, mga sangkay. Grabe. So, sabi po dito, the court noted that in Facebook Live pa po, mga sangkay, on March 11, 2025, Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a temporary restraining order against Duterte's arrest. Ngayon, sabi po dito ng tagapagsalita ng Supreme Court, this misinformation caused public confusion and mislead the people about the Supreme Court's actions. Yari ka ngayon, pare koy. Yan ang sinasabi natin, no? Na mahilig po talaga sila, mga sangkay, gumawa ng mga mali-maling impormasyon. Kaya nga po, mga sangkay, isa sa fake news nila, wala daw pong project si BBM. Mababasa ko yun sa mga comment, walang project. Alam nyo, ito pang matindi. Kahit ipinost mo na yung project ni PBBM, sasabihin nilang hindi totoo. Ganyan po sila, ganyan po talaga sila ka mga bulag.
Imagine. Guys, kitang-kita na. Hindi pa rin maniniwala. Kasi nga po, masyado po silang naliligaw talaga ng landas. Para po silang mga ligaw na kaluluwa na hindi mahanap ang katotohanan. Diba? Ganyan po ang nangyayari sa kanila. So nakakalungkot man, pero ito po ang nangyayari. No? Itong mga taong ito, napapariwara pagdating po sa impormasyon. Dahil din po sa mga katulad nito na nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Ito ano ka pa? Matindi din. Lawyer ka pa. Lawyer ka, abogado ka, tapos ganito ka. My goodness. So ngayon, mga sangkay, eto. Yan o. Ito yung sinabi mga sangkay mismo ng Supreme Court. O, ito. Napahiya po dito ang buong kampon ng mga DDS. Bank during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice 10 days. So, kailangan na po niyang sumagot. Mga sangkay, ilang araw na eh. why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Nako, kailangan po niyang sagutin ito. Yan ang problema. Masyado po silang, ewan ko, hayagan na po yung fake news sila, mga sangay. Pero mo, Supreme Court na po yan. Pinakamataas pong korte sa ating bansa. Ginawan po nila ng fake news. Di man lang sila kinilabutan o di man lang sila natakot, mga sangkay, no? Ang bihira, pinakamataas na po yun na korte. In a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. During the en banc session today, April 8, 2025, the court acted on the following matters. In the petition filed by Isambayan Coalition and others, asking the Supreme Court to compel Congress to enact an anti-political dynasty law, the Supreme Court required respondents' Senate and the House of Representatives to comment on the petition within the non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court consolidated the petition filed by Isambayan Coalition et al. With the earlier petitions filed by Kapatiran Party and Wilfredo Trinidad on the same matter. In another case, a complaint was filed by attorneys Alan Liberato Espino. So, ayan, mga sangkay, no? Ito yon. Kailangan sumagot ng bata ni PRRD kung bakit hindi siya kailangan patawan ng parusa ng Supreme Court. Kasi abogado po ito eh. No? So, patunay lamang mga sangkay. Ito, basta talaga, sabi dito, medyo may punto nga po ito, basta Duterte alay, fake news peddler. Medyo totoo yan, mga sangkay. Kasi itong taong to, gumawa po ng fake news, laban po sa Supreme Court. Pinakamataas na korte sa ating bansa. So ngayon, lahat sila ay napahiya, mga sangkay. I hope na maging aware din po yung sambayan ng Pilipino. Pag sila ang nag-post, pag sa kanila nang galing ang impormasyon, may dagdag bawas dyan. Or, pinakamatindi, kagaya po ng ginawa ng taong ito, fake news. 'Di ba? Fake news, mga sangkay. Uulitin ko, fake news. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. So, sana wag nyo pong tutularan, ha? Alam nyo, nakailang na tayo dito, eh. Nakailang lampaso na po tayo sa mga gumagawa ng fake news dito. Kung dati, panahon po ni PRRD, ang nilalampaso po natin, media, mga sangkay. Ngayon, ang problema naman po natin, hindi po media. Ito pong mga dilawang DDS, pangunahing source ng fake news. As in talaga, grabe po silang gumawa. Alam nyo, madali lang gumawa niyan, mga sangkay. Kung tutuusin, kahit nga ako, pwede akong gumawa niyan eh. Fake news, gawa ako ng kwento laban kay PRRD kung loko-loko lang ako. Gawa lang ako ng Facebook page. Pero mga sangkay, hindi kailangan na eh. Tumindig tayo sa totoo lang, no? Doon lang po tayo talaga sa totoo. Huwag tayo gagaya sa mga taong ito, mga sangkay. Alright, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation.
Dito nag-upload po tayo ng mga mahahalagang content. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.